So dito mga idol, pagkatapos nyong iset lahat, no, katapos nyong ma-set yung mga parameters, i-double check nyo yung inyong mga parameters kung na-save ba. Kasi ito, kapag umabot na kayo dito na nakapag-set sa 52, pag na-set nyo na lahat from 1 to 52 mga idol, i-double check nyo. Kasi kapag nag-adjust yung parameter natin mula 14 or 15, mag-a-adjust din dito sa number 4. At welcome back idol mga kasolar, andito na naman ang inyong lingkod, Glenn Lejano, ang inyong guide sa solar renewable energy. Kaya tara, matuto na naman tayo. Bago tayo magsimula mga idol, nais ko munang i-shout out ang ating mga kauna-unahang dalawang member sa ating Philippine Solar DIYers na sina Nico Seo, Jason Kabakungan 3471. So welcome sa ating mga bagong members. So sa mga gustong magpa-member mga idol, pasok lang kayo sa ating channel at pindutin ang join para makasali kayo sa ating mga members. Okay. So ang video na ito mga idol ay para sa pagseset ng parameter settings ng hybrid na inverter na ito, SRNE 500 BOC 24 volts 3 kW. So kung napanood nyo yung tutorial video natin kung paano gumawa ng aparato na ito at ganitong inverter ang ginamit nyo, so etong parameter settings na ito ang nire-recommend ko na gamitin nyo. So pwede rin naman na hindi nyo sundin to kung meron kayong sariling settings, no? So idagdag ko na lang din tong video na ito. Okay, so ang pagseset nito, pindutin nyo lang itong set. And then, simula tayo sa number 1. So, ang number 1 nito is default na yan, SUB. Then, so sundan nyo na lang tong sinet ko dito mga idol. Number 2, 60 Hz. So, default na yan. Number 3, default. Number 4 is 25.0. So, yung 25.0 kasi mga idol, ito yung battery to utility. Ibig sabihin yan, kung inabot nyo yung 25 volts ng voltage ng inyong battery, lilipat na yan sa main or grid. Okay, so number 5 is 27.4. So, ibig sabihin naman yan, pagka inabot na niya yung 27.4 na voltage ng inyong battery, kung galing sa grid, kung inabot na yan 27.4, lilipat na yan sa solar. Okay? So next tayo. Number 6 is SNU, default din yan. Ibig sabihin yan, magtutulungan yung or activated yung ating hybrid mode ng ating inverter, no? Magtutulungan yung charging ng solar panel and then main grid. Ibig sabihin na magtutulungan kung kulang yung harvest ng inyong solar panel, so baback up naman, natutulong yung ating grid. Okay, and then next tayo. Number 7, default to, 80 ampere yung charging natin kasi 80 ampere naman ang ating inverter. So number 8, ang naka-default kasi nito is SLI, so sealed lead acid, no? So dito sa number 8 mga idol, L08 tayo. Kung LiPo 4 yung gagamitin nyo, L08. Ulitin ko, L08 kung LiPo 4 yung gagamitin nyo. Okay? Number 9 is 28.0. So ibig sabihin yan yung boost charge voltage. So gayahin nyo na lang to, 28.0. Number 10, default. Number 11, 28.0. Yan yung battery floating charge voltage. So 28.0 rin. Number 12 is 24.4. Ibig sabihin yan, battery over discharge voltage. So dito mga idol, kapag kayo inabot na niya yung battery ng ganito kababa, magka-cut off na yung 220 nyo. Totally mag-off na yung 220 ng ating inverter. So dito sa estado na ito, or ibig sabihin brownout, gabi, so walang harvest, tapos brownout,
Pag inabot nyo yung voltage na yan, totally na yan, cut off na yung 220 ng inyong inverter, no? So ito yung set nyo, 24.4. So ito yung recommended ko na settings mga idol para sa akin. Okay. Next, number 13, default na yan. Number 14, 25.2. So mag-a-alarm yung inyong inverter kapag ka naabot na yung 25.2. Ibig sabihin malapit nang malobat yung inyong baterya at oras na para kayo ay magtipid. So aabutin nyo lang naman ito kung in case gabi at saka brown out, no. So aalarmahin kayo ni inverter. Next, number 15 is 24.2. So ito, pagka naabot nyo na ito, so kanina 24.4, magka-cut off ng inyong inverter. So ito naman 24.2, shutdown na yung inyong inverter, no. So ito rin yung iset nyo, okay. 22 default na yan mga idol, 23 default, 25 default, 26 default, 27 default, 28 5 ampere. So ito yung number 28 natin is AC charger. So 5 ampere, equivalent niyan ay 1.1 kilowatt na charging. So pinakababa na ito mga idol, 5 ampere. Pwede nyo pa palang i-zero kung ayaw nyong mag-charge yung inyong solar setup sa grid. So default ko dyan is 5 ampere lang para hindi masyadong mababa. Kumbaga pwede, meron pa siyang, pwede siyang, anong tawag nito, hindi siya masyadong magasta na mag-harvest or mag-charge sa grid. Okay? So pwede nyo i-adjust yan, bahala kayo. So 29 default, 30 default, 32 default. Next, 33 default, 35, 27.2. So ito yung tawag nito, battery under voltage recovery point. So ibig sabihin yan, when the battery voltage is under the voltage, the battery voltage will recover more than this setting. So gayano lang din yan, 27.2. So 37, 27.4. So gayahin nyo na rin to, 27.4. 38 default to 30 volts. 57 is 2 ampere. Ano 57? Ayan. So stop charging current. So kapag ganyan nakababa yung harvest ng yung solar setup, magi-stop na yung charging. So pinakamababa na yan. Okay, next, wala na. So yun lang. Okay? So dito mga idol, pagkatapos nyo iset lahat, no, pagkatapos nyo ma-set yung mga parameters, i-double check nyo yung inyong mga parameters kung na-save ba. Kasi ito, kapag umabot na kayo dito na nakapag-set sa 52, pag na-set nyo na lahat from 1 to 52 mga idol, i-double check nyo. Kasi kapag nag-adjust yung parameter natin mula 14 or 15, mag-a-adjust din dito sa number 4 at saka 5, no, mag-a-adjust yan. So i-set nyo lang ulit, so okay na yun. Basta bago nyo basta pagkatapos nyong ma-set mga idol, double check nyo lang yung mga parameters kung na-save ba. So yun lang. Thank you mga idol. So maraming nagtatanong mga idol, pang aircon nga lang ba ang kaya nito? Well, meron tayong La Home dito na induction cooker. So ito ay rated to 2000 yung kanyang adjustment or yung kanyang
O basta yung kanyang adjustment hanggang 2,000 yan. So ibig sabihin yan kapag ka 2,000 2 kilowatt yung kanyang kakainin sa ating kuryente. So ito yung ating solar na aparato na natapos ng ginawa. And so nakaload, nakakabit mo na dito yung ating battery. Then wala pa tayong AC in. Makita nyo naman yung power indicator natin dito, wala pa tayong AC in. So yung wire lang na ito ay papunta dun sa breaker ng AC in natin, papunta dito sa inverter. Okay, so ang naka-power lang dito ngayon is battery. So saksak natin yung induction cooker natin mga idol. Ayan. Then on natin, double 1,000. Ayan, 1,000. So check natin dito. Ayan o, 1,000. So makikita nyo dito pagka winan 5 natin to, 1, 2, 1, 3. Ayan o, 1,5. O, di ba? So sa 1,200 na yan mga idol, saglit mo na lang yan mapapakulo yung panligo mo or kung ano man yung lulutuin mo. So ito ay baterya pa lang yung ginagamit natin dito, wala pa tong solar panel. So ang paggamit ng induction cooker, kung gusto nyo gamitin yung ganitong aparato sa induction cooker, I suggest daytime nyo gamitin para hindi kayo mahugutan dito sa inyong baterya, no? So syempre kapag ganyan kalaking load mo, dapat wag mo nang medyo dagdagan yan kasi hanggang 3,000 watts lang or 3 kilowatt lang yung ating solar setup. Di bale lang kung gusto mo pang dagdagan yan, dapat mas malaki sa 100 Ah yung gagamitin mong baterya para hindi mabugbog yung battery mo. So ito ay for demonstration lang para makita nyo na kayang-kaya ng ating aparato yung ganito kalaking load. So itong 1,400 na load mga idol ay hindi na yan biro-biro. So ayan o, babaga na. So sa mga gustong mag-order, magpagawa, open tayo mga idol. Mag-comment lang kayo ng PM me kung talagang interesado kayo. Nueva Vizcaya area tayo, aparato only, walang solar panel, walang battery. Okay, so thank you.